Anong gagawin mo kung yung nurse na nakangiti sa'yo araw-araw, siya rin palang pumipili kung sino ang susunod na mamamatay? Ito ang storya ni Elizabeth Wettlaufer, isang babae na ginamit ang profesyon niya para i-release ang galit niya sa mundo. Si Elizabeth Wettlaufer, hindi siya lumaki sa normal na mundo. Lumaki siya sa isang sobrang higpit na relihiyosong pamilya. Kontrolado, tahimik, at puno ng takot. Ipinanganak siya bilang Elizabeth Tracy May Parker noong June 10, 1967 sa Ontario, Canada. Ang tatay niya, isang church elder, strikto, sarado ang isip, lalo na pagdating sa homosexuality. Bata pa lang siya, iba na siya. Tahimik, awkward, laging target ng pambubuli. Sa edad na 7, sinubukan pa niyang palitan ang pangalan niya bilang Betty. Umaasang baka tumigil ang panunokso. Pero hindi nangyari. Pagdating ng high school, parang normal ang buhay niya sa labas. Goalie siya sa field hockey, tumutugtog ng trombone, pero sa loob, may iba siyang side na nabubuo. At habang lumalaki, lalong gumugulo ang loob niya. Struggling siya sa identity niya, lalo na sa sexuality, na sobrang taliwas sa paniniwala ng pamilya niya. Pagdating naman ng college, nag-aral siya ng religious education. Pero nahuli siya sa isang gay-friendly church kasama ang girlfriend niya. Doon nagsimula ang mas malalim na gulo. Pinauwi siya at pinilit sumailalim sa conversion therapy para baguhin umano kung sino siya. Isang experience na nagdulot ng matinding self-hate. Eventually, pinili niya mag-nursing at naging registered nurse siya noong 1995. Pero kahit sa karir, hindi rin naging maayos. Unang taon pa lang, natanggal agad siya. Nahuling nagnanakaw ng gamot at pumapasok sa trabaho na under the influence. Noong 1997, nagpakasyal siya sa isang truck driver na si Donnie. Pero hindi rin nagtagal. Sa likod ng kasal na normal sa mata ng iba, may tinatago siyang relasyon sa mga babae. At unti-unting lumala ang addiction niya. Hanggang sa tuluyan silang naghiwalay noong 2007. Ang pinaka nakakatakot sa kwento ni Elizabeth Wettlaufer, hindi dahil nahuli siya sa investigasyon. Nahuli siya dahil siya mismo ang umamin. Pero bago ang lahat, may nangyari. Noong August 2016, bigla siyang nag-resign sa trabaho niya sa home care. Bakit? Kasi inassign siya sa mga batang may diabetes. At aminado siya, sabi pa niya, hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili ko. Baka may magawa kong masama sa kanila. Doon pa lang, may mali na. Simula ng 2007 hanggang 2014, may 6 na tao na ang nakaalam. Isang pastor, ex-girlfriend, at isang abogado. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsumbong. Walang gumawa ng aksyon.
At ang pinaka-delusional sa lahat, naniniwala siya na siya ay instrument of God. Noong 2018, kahit nasa kulungan na siya, may mga krimen pa siyang inamin na hindi pa nalalaman dati. Sinubukan niyang isuffocate ang isang pasyente gamit ang unan. At inatake umano niya ang isang babae na may sakit. Ibig sabihin, hindi pa natin alam lahat ng ginawa niya. At ang mas disturbing, hindi lang siya ang may kasalanan. Kung hindi, ang sistema. Ang sistema na pumalya. Gumagamit siya ng insulin dahil hindi ito kasing higpit ng monitoring kumpara sa ibang gamot. At ginagamit niya lang ito sa mga matatanda. Kapag namatay sila, madalas iniisip natural causes lang. Walang autopsy, wala man lang tanong-tanong. So, imagine mo yun, isang facility, isang nurse para sa 99 na pasyente. At sa ganung paraan, sobrang dali niyang gawin ang gusto niya. Walang nakakakita. At kahit may mga red flags na, yung mga pagkakamali niya sa gamot, kakaibang behavior, tinuring lang nila bilang incompetence, hindi krimen. At dahil doon, naging mas madali sa kanya parate makakuha ng bagong trabaho. At paulit-ulit siyang pumatay ng mga pasyente. Ang araw na nahuli si Elizabeth Wetlofer, hindi dramatic, walang police raid o habulan na nangyari. Nahuli siya dahil siya mismo ang umamin. Noong October 24, 2016, inaresto siya at kinabukasan, sinampahan ng kaso. Pero nagsimula ang lahat weeks before that. September 16, nag-check-in siya sa isang Center of Addiction and Mental Health sa Toronto. Doon niya unti-unting inamin ang lahat sa hospital staff. At noong September 29, kinausap na siya ng mga pulis. Sa isang 2.5 hour na videotape confession, sobrang kalmado siya habang inaamin ang mga ginawa niya. Inisa-isa niya kung paano niya pinatay ang mga pasyente gamit ang insulin pens. Pinipili niya umano ang mga biktima niya. Yung matanda at yung tingin niya annoying o matigas ang ulo. Inamin niya din na umalis siya sa isang trabaho dahil umano natakot siya na mapatay niya ang mga bata. Ganun kalala. At ng June 1, 2017, wala nang mahabang trial dahil umamin siya mismo sa lahat ng 14 charges sa isang courtroom sa Woodstock, Ontario. Nakatayo siya, diretso ang postura at malinaw magsalita. At sa bawat tanong ng judge, isa lang ang sagot niya. Yes, Your Honor. Pinanood sa korte ang confession video niya. Habang nagsasalita siya, ang mga pamilya ng biktima naroon. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman, hindi na kinaya at lumabas na ng courtroom. At habang kinikwento niya ang mga ginawa niya, sinabi niya na nakakaramdam siya ng red surge na galit. At minsan, pagkatapos mamatay ang biktima, may nararamdaman siyang parang natatawa siya. At noong June 26, 2017,
binaba ang hatol. Life imprisonment, walang parol sa loob ng 25 years. Ang judge, tinawag siya na isang predator at isang shadow of death na dumadaan sa mga pasyente niya tuwing night shift. Isang anino ng kamatayan. Humarap si Elizabeth sa korte at nagsalita. Sabi niya, I caused tremendous pain and suffering and death. Sorry is much too small a word. I'm extremely sorry. Yun ang kanyang exact words habang siya ay nasa korte. Pero para sa mga pamilya, hindi sapat ang sorry niya. May isang anak ng biktima na si Susan Howard. Hindi man lang kayang basahin ang statement niya sa harap ni Elizabeth dahil sa sobrang galit. Hindi niya kinaya na makita siya ng malapitan. At sa huli, hindi siya nahuli dahil sa galing ng sistema. Nahuli siya dahil siya mismo ang umamin. At ang tanong ngayon, ilang buhay pa kayang nawala bago siya tuluyang tumigil? Inamin niya kaya lahat o mas marami pa siyang napatay? Kung titingnan natin ng mabuti ang kaso ni Elizabeth Wettlaufer, hindi lang ito kwento ng krimen, kundi kwento ng galit na hindi na process. Galit na kiningkim, galit na tinago, at galit na unti-unting lumamon sa kanya. Lumaki siya sa environment na sobrang higpit. Walang space para i-process ang emotions. Yung walang safe space para sabihin nasasaktan ako, nalilito ako, hindi ko kilala ang sarili ko. Kaya anong nangyari? Imbis na ma-release, naipon. At ang galit na hindi mo hinaharap, hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. Sa kanya, naging control, naging manipulation, at kalaunan, naging pagpatay. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang unprocessed anger, hindi lang simpleng bad mood. Isa itong ticking time bomb. Sa simula, maliit lang, irritation, inis, pagdadabog, pero habang tumatagal, lumalaki yan. Hanggang sa isang araw, sumasabog. At kapag sumabog, hindi lang ikaw ang masasaktan. Pati mga taong walang kinalaman, nadadamay. Tulad na nangyari sa kanya, mga inosenteng tao naging outlet ng galit na hindi naman nila kasalanan. Akala niya may control siya. Akala niya siya ang may power. Pero ang totoo, kontrolado siya ng sarili niyang emosyon. Yung sinasabi niyang red surge, hindi yun random. Resulta yon ng taon-taong pagpigil, pagtakbo at pagdeny sa sarili niya. At yung laughing feeling pagkatapos niyang pumatay, hindi yun saya, yun ay release. Distorted release ng isang sirang sistema sa loob niya. Kaya kung may matututunan ka dito, mga besties, ito yon. Huwag mong maliitin ang galit mo. Hindi dahil tahimik ka, okay ka na. Hindi dahil hindi ka sumasabog, wala nang damage. Ang galit na hindi mo hinaharap, maghahanap ng paraan para lumabas. At kapag lumabas yan sa maling paraan, pwedeng ikaw ang makasakit o ikaw ang mawalan ng control. So guys, healing is not optional. Hindi ito luxury. Responsibilidad mo to sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Kasi kung hindi mo hihilumin ang sarili mo, ikaw mismo pwedeng maging dahilan ng sakit ng iba. Kaya heal para hindi mo maipasa ang sakit na hindi mo kasalanan. Heal para hindi galit ang magdikta ng buhay mo.
Hill kasi minsan ang pinakadelikadong tao ay yung hindi marunong harapin ang sarili niya.